Kung may adobo tayo, may adobo rin ang mga Japanese. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Ang tawag sa lulutuin ko ay toriniko no saparini, na ang ibig sabihin ay vinegar chicken. At eto nga yung mga Japanese ingredient na laging ginagamit, na dagdagan lang ng vinegar at saka honey or sugar. Meron din nga pala itong sake or rice wine, hindi ko lang naisama sa video. At eto nga, hinanda ko na yung pangsabaw natin, dashi at water lang. Nagpakulo na rin pala ako ng itlog at naghiwa na rin ako ng patatas. Ganitong hiwa lang ang ginawa ko. Sumunod naman etong bawang. At nung naayos ko na nga ang lahat ng gagamitin ko sa pagluluto, sa kawali naglagay ako ng mantika dahil ipiprito muna natin etong mga patatas. Nung okay na nga ang patatas, tinabi ko muna ito. At sa pinaglutuan ko ng patatas, ginisa ko dito yung bawang. At sinunod ko ang manok. Di bale, piniprito ko nga pala yung manok bago ko ilagay yung ginawa kong dashi na pangsabaw. Di bale, pinakuluan ko muna ito sa dashi ang ilang oras. Sunod, nilagay ko na yung mirin, sake, honey or sugar, at saka vinegar. Pasensya na, hindi ko kasi nakunan ng video yung paglagay ko ng mga ingredient. Akala ko nagpi-play yung video ko, hindi pala. At nung kumulo na nga, eto yung pinakahuli kong nilagay, etong shoyu. Di bale, kaunti lang yung nilagay kong toyo, pero depende rin yun sa panlasa nyo kung okay na. At sumunod, nilagay ko na tong patatas at pinakuluan ko lang ng kaunti para medyo lumambot yung patatas natin. At ang pinakahuli, etong itlog. At eto na nga ang ating Japanese adobo or tinatawag nilang toriniko no saparini. Tara, kain po! Itadakimasu! Alam natin sa sarili natin kung saan at kung ano ang weaknesses o kahinaan natin. Ang tanong, na-deal mo na ba ito? Sa araw-araw na pamumuhay natin dito sa mundo, talagang hindi madali. Wala ka mang Diyos o may Diyos ka man, life is not easy. Life is not easy in the first place naman talaga. Lahat naman tayo ay may kahinaan. Aminin mo, kahit marami ka pang diploma na hawak, o nakasabit sa dingding nyo, nakatapos ka man ng pag-aaral, lahat ng kagandahan ay nasa sa iyo, lahat ng pagpapala ay sinalo mo na, o kaya naman, lahat ng pintuan ay nakabukas na para sa'yo. Pero, may kahinaan pa rin. At minsan pa, people, they want to seek forever. Dahil laging naandyan yung asawa niya sa tabi niya, o kaya naman, naandyan yung mga anak niya na dinadalaw siya at maraming mga prutas na binibigay sa kanya. Sometimes, gusto pa natin palakihin pa ang weaknesses natin. It's too big. Minsan, kinakain na tayo ng weaknesses natin. Hirap makipag-deal sa weaknesses natin, no? Pero ito na lang. Gusto mong gumaling, gusto mong ma-deal ang weaknesses mo, at gusto mong sumaya at maging totoo sa sarili mo. Confess. I-confess mo sa Lord. Ang gagawin mo lang ay be humble yourself at aminin ang lahat ng kahinaan. Maraming mga bagay dito sa mundo na hindi natin kayang i-control. Pero, mas madaling kausap ang Diyos kaysa sa ibang tao na nasa paligid mo. Maaaring maloloko ka ng mundo, pero hindi ka lolokohin o pagtatawanan ng Diyos na nagmamahal sa'yo. Buksan mo ang puso mo. Lahat ng karumihan at kapintasan, isurrender mo sa Kanya. Hindi mo kailangan sumakay o gumamit ng eroplano o telepono para makausap siya. Dahil ang pakikipag-usap sa Kanya ay literal na connection na makikipag-usap na hindi mo kailangan ng pagkukunwari. Puso sa puso at tunay sa tunay. Pero, tulungan mo pa rin ang sarili mo na magkaroon ng disiplina sa sarili. Parang ganito lang. Nagpalit ka nga ng kulay ng planner mo, kulay itim. Pero, yung character naman ay itim pa rin. Gets mo ba? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun lang po. Salamat!